Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang sports balita. Kapag hindi maglalaro si Meralco import Akil Mitchell dahil sa pagkabali ng kanyang ilong na nakuha niya sa laban ng koponan kontra Rain or Shine nitong linggo, may opsyon ang Bolts para may pumalit sa kanya. Mayroon dalawang potential na players na pwedeng pumalit kay Mitchell kung saan handa nang maglaro sina DJ Kennedy at Ange Kouame na kasama sa kampanya ng Bolts sa East Asia Super League o EASL. Sa mga huling segundo sa 121-111 panalo ng Meralco sa Rain or Shine sa PBA Commissioner's Cup, natamaan ang ilong ni Mitchell ni Elasto Painters big man Keith Datu habang ito'y nagtatangkang gumawa ng layup. Ang 35 anyos na si Kennedy na dating ka-teammate ni Barangay Ginebra import Justin Brownlee ay kasalukuyang may average na 20.3 points, 9.6 rebounds at 4.3 assists para sa Bolts sa EASL. Malawak na ang karanasan ng 6'6" na si Kennedy kung saan nakapaglaro na ito sa iba't ibang bansa katulad ng China, Turkey, Australia, Israel at Ukraine. Pwede din maglaro bilang import si Kouame kapag pinili ito ng Bolts. Ang 26 anyos na Filipino-Ivorian ay pwedeng maglaro sa Commissioner's Cup pagkatapos tinanggal ng liga ang limit sa height ngayong komperensya. Nag-a-average naman ang 6'11" Gilas Pilipinas naturalized player ng 7 points at 6.7 rebounds para sa Meralco sa EASL. Ayon kay Meralco coach Luigi Trillo, mabuti na lamang at mayroon silang dalawang players na pwedeng palitan si Mitchell, subalit naging impresibo ang performance ng import para sa Bolts kung saang nakapagtala ito ng 27 puntos, 13 rebounds, 3 assists at 6 na steals sa kanyang unang laro para sa Meralco laban sa Phoenix kaya't mahirap itong palitan. Nakapaglaro na din sa EASL ang 32 anyos na si Mitchell kung saan nakapagrehistro ito ng 33 puntos at 22 rebounds laban sa Busan KCC Aggies nitong Nobyembre 13. Sinabi ni Trillo na alam niyang mandirigma si Mitchell kaya tingin niya pwedeng maglaro pa rin siya sa Bolts kahit sira ang kanyang ilong. Mayroon namang face mask, dagdag ni Trillo, kaya't pwede pa rin siyang maglaro. Susunod na mga kalaban ng Meralco Bolts ay ang Terra Firma Jeep itong darating na Biyernes, ika-6 ng Disyembre. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pararangalan muli ang mga mahuhusay at natatanging atleta na nagpakita ng kanilang galing itong nakalipas na taon sa gaganaping Philippine Sports Writers Association o PSA Annual Awards Night na nakatakda sa Enero 27 na gaganapin sa Manila Hotel. Paparada ang mga Pilipinong atleta na namayagpag sa 2024 Paris Olympics na nakauwi ng 2 ginto at 2 tansong medalya. Unang-una sa listahan ay si gymnast Carlos Edriel Yulo na naging kauna-unahang Pilipinong atleta na nakasungkit ng 2 gintong medalya sa Olympics, tampok ang kanyang mga ginintuang performance sa men's floor exercise at men's vault. Bukod kay Yulo, naibulsa din ng 2 babaeng boksingero na sina Nesty Petesio at Ira Villegas ang tansong medalya bawat isa. Ilan sa mga ibibigay na parangal ay ang PSA Hall of Fame kung saan huling nailuklok IC track and field legend Lydia De Vega at ang customary awards katulad ng Executive of the Year, National Sports Association of the Year, President's Award at Top Performers kamukha ng Mr. Basketball at Miss Volleyball. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Na-promote si two-time Olympic medalist Nesty Petesio ng Philippine Coast Guard o PCG, bunsod ng kanyang bronze medal sa Paris Olympics.
Sa isang seremonya sa PCG headquarters, mula Petty Officer 2nd Class, na-promote bilang Petty Officer 1st Class ang Pinay boxer. Sinabi ni PCG Commandant Admiral Ronnie Gil Galvan na ang promosyon ay sa pagkilala hindi lamang sa kanyang tagumpay sa Olympics kundi sa kanyang walang humpay na dedikasyon, disiplina at kahusayan bilang isang Coast Guardian. Dagdag ni Gavan na isang inspirasyon si Petesio sa kanilang hanay kaya karapat-dapat ang pagbibigay sa kanya ng pagkilala at promosyon. Naging miyembro ng PCG si Petesio noong 2021 pagkatapos ng kanyang pagkopo ng silver medal sa Tokyo Olympics. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.